Dahil sa mga regional na ambisyon ng Turkey, nasa mataas na alerto ang Israel. Napigilan ng Shin Bet ng Israel ang 12-12 ng planadong pag-atake sa West Bank sa nakalipas na isang taon na pinamunuan ng mga operatiba ng Hamas mula Turkey. Sinasabi na ginagamit ng Hamas ang Turkey para mag-recruit, maglipat ng pera at tumulong bumuo ng mga silulang terorista sa West Bank. Nagbabala ang Israeli na mananaliksik na pinalalawak ng Ankara ang impluwensya nito sa Syria at Lebanon at pinananatili nitong bukas ang mga linya ng komunikasyon sa Hezbollah kapag magsisilbi yon sa mas malawak na layunin ng Turkey na limitahan ang kalayaan ng Israel na kumilos sa reyon. Ikinababahala na nagiging estratehikong plataporma ang Turkey ni Erdogan para puwersahin ng Israel mula West Bank hanggang Syria at Lebanon. Para ipagpatuloy ang talakayang ito dito sa studio, kasama ko ngayon ang senior correspondent ng I-24 News English na si Bianca Zanini at ang security analyst na si Jonathan Ragoff. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin dito sa I-24 News English studio. Kung suportado ng Turkey ang Hezbollah, pwedeng umabot ito sa Syria? Malamang hindi dahil ngayon hindi ko masabing sinusuportahan ng Turkey ang Hezbollah. Pero malinaw ding hindi sila tumututol dito na dapat sana ay ginagawa nila lalo na kung iisipin ang ugnayan ng Sunni at Shia sa gitnang silangan. Pero sa tingin ko, alam ng Turkey na maari itong makahanap ng matibay na pwesto sa Syria. Isang kilusang Sunni, isang pamahalaang Sunni na malakas pa ring umaasa sa mga dayuhang kapangyarihan. At ano pa bang mas mainam na dayuhang kapangyarihan kundi yung nasa hilaga lang ang Turkey? Hindi ko nakikita na babalik pa ang Hezbollah sa Syria. Kailangan nila ng isang rehimeng Syrian na pabor sa kanila o palakaibigan sa kanila na wala naman sila. Kailangan nila ng mas malakas na Iran na lumakas nitong mga nakaraang linggo dahil sa MOU pero wala pa rin itong kontrol sa gitnang silangan o ilang bahagi nito gaya ng dati. Pero malinaw na nakakahanap ng matibay na pwesto ang Turkey sa Syria. At syempre, nakakabahala yon para sa Israel. Ang Turkey, kung titignan natin ng heograpya, ay medyo malayo sa hilaga natin. Pero dahil sa napakalakas na presensya na maaari nitong magkaroon, maaari itong lumikha ng mga proxy o kahit magpadala ng sarili nitong mga tao. Sa Syrian side ng Golan Heights o kaunti pang mas malayo, huminto roon ang hukbong Israeli. At sa madaling salita, lumilikha ng parang hangganan sa pagitan ng Turkey at Israel sa halos kaparehong paraan na ginawa ng Iran na nagkaroon ng hangganan sa Israel sa maraming panig. Sanayon ako na may maraming pag-aalala ang Israel sa Turkey. Hindi ko iniisip na dapat pa rin itong umabot sa antas ng pag-aalala na meron sila sa Iran. Hindi sinabi ng Turkey na gustong burahin ang estado ng Israel tulad ng Iran, pero nakakabahala pa rin dahil sa ilang pahayag ni Pangulong Erdogan. Bianca, paano ito may kinalaman sa mas malalaking layuning pangrehiyon ng Turkey? Pinag-uusapan natin ang pananaw nila at sa susunod na buwan darating sa Ankara ang mga kaalyado ng NATO. Ano ang gusto ng Turkey mula sa NATO allies sa gitnang silangan? May malinaw itong listahan ng hinihingi sa mga kaalyado. Hindi lang ito tungkol sa pagiging host ng NATO summit. Talagang tungkol ito sa paglalatag ng diplomatikong batayan para sa lumalakas na kapangyarihan at impluensya ng Turkey sa loob ng alyansa. Ang pinuno ng komunikasyon ng Turkey ay nagpahayag na ninilikan ng Turkey ang Turkey Axis. Gusto nitong ipakita sa mundo na ang posisyon nito, ang tinatawag nilang Neo-Ottoman na proyekto, ay lumalawak at mas marami na itong masasabi sa loob ng NATO at mas nasa sentro na ito kumpara dati. Pagdating sa kung ano ang hihilingin nito mula sa NATO, isa sa mga bagay ay nakita nating paulit-ulit na hinaharang at binevito ng Turkey ang anumang kooperasyon o anumang posibleng kooperasyon, anumang pakikisalamuha sa Israel. Magsisimula na itong tutulan yon, wala namang masyadong mangyayari doon. Malinaw na tatanggihan ito ng ibang NATO members. Pero tiyak, may ganitong palitan o pagtutulakan na nangyayari. Gusto rin itong magkaroon ng kalayaan sa pagkilos sa Syria at Iraq para mapahina ang mga puwersang Kurdish. Malamang ganun pa rin ang direksyon. Malamang hahayaan ng US ang Turkey na humawak ng mas malaking bahagi at bahagyang aatras. Gusto rin nitong magkaroon ng access sa mga supply chain ng depensang kanduranin, pero mas komplikado iyon. Maaring tutol ang mga Europeo, pero baka makakuha rin sila ng kaunti doon. Pero igit sa lahat, gusto nitong iposisyon ang sarili bilang leader at gatekeeper ng mga operasyon at aksyon ng kanduran sa gitnang silangan. Sa madaling salita,
Nais nitong maging pinuno ng pagtutok ng NATO sa gitnang silangan at mangyayari ito. Jonathan, balikan natin ang nangyayari sa West Bank. Suporta ng Turkey at pag-host sa Hamas, pati suporta sa Hezbollah. Paano nito pinapalala ang terorismo sa West Bank? Malinaw na oo, dahil ang Turkey ay nagpapadala ng pera sa mga grupo na itinuturing ng Israel bilang mga teroristang selula sa West Bank. Hindi kailanman itinago ng Turkey at hindi rin sila nagsikap na itago ang kanilang matinding suporta sa Hamas, maging ito man ay sa diplomatikong paraan, militar o pinansyal. At sila ang pangunahing nagpopondo. Funding Siguro hindi ko ito tatawaging pera ng Turkey. Maaring ganon pero malinaw na pinapayagan ito mula Ankara at Istanbul. Ang mga delegado at tao ng Hamas ay malayang gumagalaw. Alam nilang hindi sila hahanapin ng Israel habang nasa Turkey. Hindi ito gagawin ng Israel, atakihin ang mga tao ng Hamas sa Lebanon, Syria o Iran. Ibang usapan na yon. Kung sa Turkey o Qatar gagawin, malalakas na kaalyado ng US, ibang usapan na yon. Kaya ang Turkey ang nagkakanlong sa lahat ng taong ito, hinahayaan silang kumilos at magpadala ng pera sa West Bank pati magtatag ng teroristang grupo roon. Malinaw na ito ay isa na nakakabahalang issue at nagawa ng Turkey na palibutan ng Israel gamit ang mga proxy nito sa West Bank, sa Gaza at sa Egypt. Ang Egypt at Turkey ay medyo magkaaway noon, halos 15 taon na ang nakalipas nang patalsikin ni Pangulong Sisi ang dating Pangulong Morsi na mula sa Muslim Brotherhood. At ngayon, nagsasagawa na sila ng mga operasyong militar, mga pagsasanay militar ng magkasama. Kaya ang Turkey, kailangan kong sabihin, sa kasamaang palad ay napakahusay sa pagpalibot sa Israel gamit ang mga proxy nito sa paraang medyo kahalintulad ng ginawa ng Iran hanggang 2 taon na nakalipas. Mahalagang talakayan tungkol sa papel ng Turkey sa rehiyon. Jonathan Bianca, salamat sa pansama sa akin sa talakayang ito. Salamat. Isa pang balita mula sa Turkey. Isang miyembro ng ISIS ang napatay sa Turkey sa isang espesyal na raid ng pulisya sa Ankara. Nagkaroon ng sagupaan at naging madugo ang raid ng paputukan ng miyembro ng ISIS at asawa niya ang mga puwersa ng seguridad. Lumabas na ginagamit niya ang TikTok para makipag-ugnayan sa mga leader ng ISIS na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin para sa isang pag-atake sa Turkey. Ang raid ng pulis na ito ay naganap habang pinaiting ng mga puwersa ng seguridad ang kanilang operasyon laban sa terorismo bago ang NATO summit sa Ankara sa susunod na buwan.